inom. Baka mahal, di ba? DCXL. Pulso Pero ng wag Metro! mananakit. Kasama ho natin si Boy Vargas, President ng Alliance of Transport Operators at Drivers Association of the Philippines, ALTODAP. Sir Boy, live kayo sa RMN DZXL Manila. Si Radyo Man Lourdes po ito. Magandang hapon po. Magandang hapon po, Ma'am Lourdes, at yung taga-subaybay at taga-pakinig. Okay, sir, number one, ano po yung inyong opinion at reaksyon? Lahat po mabibigyan ng subsidiya ng ating pamahalaan kahit daw po yung mga hindi po consolidated. Okay naman po yun para lahat makinabang, Mm-mm. Ma'am Lourdes, no? Ngayon, ang tanong lang po dyan, ganun po bang kadali yung sinasabi nilang fuel subsidy? Alam mo, sa karanasan po namin, Ma'am Lourdes, pagka pinadaan sa land bank, kaya kung ano-ano hinahanap ng land bank, sana naman, yung sinasabi nila, mapabilis lang sana yung pagbigay, Ma'am Lourdes. Okay, sandali po, sir. Maraming recruiters pa na hinihingi sa inyo para kayo mabigyan po ng fuel subsidy? Tama po kayo. Dahil unang-una po, kung hindi naman nakapag-consolidation ka, paano silang mabibigyan kung hindi naman sila nakarehistro? Okay, hindi po ba na-clarify ito ng ALTODAP sa DOTR at sa ating pamahalaan kung ano ang mga kinakailangan at sana wag nang pahirapan yung mga drivers para po sa... Kami po ay nakipag-ugnayan sa DOTR na kaya po sinasabi namin. Dahil kasi po marami kaming card na sa land bank na dormant na. Kailangan pong maayos yan. I-clarify po ng LTFRB na kailangan yung mga card po pumunta sa land bank para ma-update po. Kasi yung mga card po namin nung nakaraan taon pa po. Ngayon ang sinasabi po ng land bank kung sakali hindi po nagagamit yan, madodorman po yan. Okay, Sir Ma'am Boy, Lourdes. sandali po ganito. Kung idadaan ng DOTR ng gobyerno sa land bank, maraming problema, magkakaproblema kayo. Ganun naman po talaga. Hindi naman po pwedeng hindi nila ibigay sa land bank dahil yung po yung conduit nilang conduit nilang bangko dahil ilalagay po ang gagawin po niyan ng DOTR bibigay po sa LTFRB tapos ang LTFRB naman po ibibigay sa land bank po yan. Doon namin po kukunin yung mga card sa land bank. O kaya lang, ano po yung proseso. mga recruititos na kinakailangan pa, Sir Boy? Unang-una po, hanapin sa iyo. Marami pong mga papel na hanapin sa iyo. Lalo po yung, minsan, pag hindi nakapangalan sa iyo, dati-dati pa, pag hindi nakapangalan sa iyo, hindi po makukuha. Kaya nga po siguro, dapat po yan ayusin na mabuti ng LTFRB sa ngayon, dahil pero baka po medyo madali-dali ngayon dahil nakapag-consolidation na ang po pwede po mag-asikaso na lang yan yung presidente po ng kooperatiba or presidente ng korporasyon. Yun po yun, Ma'am Lourdes. Okay, Sir Boy, eto na lang. Kailan po ninyo matatanggap? Kasi... Yun po yung ang tanong po ba dyan, nailagay na po ba nila yung pera sa land bank? Baka naman hindi pa po, kaya sinasabi lang nila na makakakuha ng fuel subsidy dahil LTFRB po ang magsasabi sa amin yan kung kailan namin pwedeng kunin yan. Oo, kasi nagtaas na yung presyo ng produktong petrolyo pero wala pa ho kayong subsidiya. Ako po, ang tingin ko po dyan. Ang tingin ko po dyan, hindi porke sinabing may subsidy na, makukuha na kaagad. Siguro po, kailangan pang pumunta kami sa LTFRB para alamin namin yung mga card namin kung updated pa o hindi. Or, nalalaman po kasi na LTFRB Ang gagawin po namin, pag-unayan po kami sa LTFRB. Pagkatapos po noon, sasabihin nila, pag hindi po active yung card, sasabihin nila, punta kayo sa land bank, pa-active nyo yung card nyo sa land bank. Ganun po yun. Oo, okay. At sana po, at ang tanong po dyan, nailagay na po ba yung pera sa land bank? Okay, pwede naming sabihin at sa inyo rin mismo na hindi nyo alam kung kailan matatanggap. Tama po yun dahil wala pa naman po, sinasabi po may fuel subsidy. Pero dapat po, ang sinasabi nila, kung halimbawa po, nailagay na yung pera, sabi, next week, pwede nyo nang kunin. Magbigay po sila ng petsa kung kailan namin pwedeng kunin. Okay, so hanggang sa mga oras na ito, wala pong petsang binibigay? Wala pa po. At ako po, makikipag-ugnayan po ako sa LTFRB para malaman po namin kung kailan po namin makukuha yung fuel subsidy dahil nakakalungkot nga lang po
dahil sana nga po binigay na lang yung hinihiling namin piso. 3 years ago pa po yung piso na yun. Hindi naman po ibinigay. Yung gusto yata ng kagalang-galang natin Pangulo, fuel subsidy lang. Pero itong fuel subsidy na to, Ma'am Lourdes, parang panandalian lang to eh. Parang kung tawagin po namin to, band-aid solution. Dahil pag natapos na po yung fuel subsidy, at saka tanong po, magkano po ba ang ibibigay nilang fuel subsidy sa laki po ng itinaas ng diesel? Sandali po, ang sabi ho kasi, 10,000 at yung isa po sa mga ordinary 6,500. So hindi pa pala ito confirm. Kung yun po yung sinasabi nila, kasi dati po ganyan talaga ibinigay sa amin noong 2024. Pero noong 2024 po marami ring hindi nakakuhang mga driver kasi ganito po yung Ma'am Lourdes. Sana po kasi minsan may mga operator din, tabi-tabi na po sa mga operator, kinukuha hindi nila binibigay sa driver, pero dapat po yan ibigay po sa driver. Sa driver po talaga yan eh. Kaya lang po nakapangalan sa operator yan. Ma'am Lourdes, at ang pwede pong kumuha niyan, hindi po driver, operator din ang pupunta sa land bank para makuha po nila yung card. Tapos kailangan bigay mo po sa driver yan. O kaya lang may mga operators na hindi po binibigay kay driver. Correct po kayo. Okay. Kaya dapat po gawan ng paraan ng LTFRB yan na talagang dapat mapunta sa driver. Kasi actually, sa nakikita po natin ngayon, sinasabi nila, pinapautay-utay lang nila yung pagtaas ng diesel. Pero sa totoo lang, ganoon din po ang pupuntahin nun eh. Dapat nga kung biglayin na nila eh. Para malaman po natin talaga kung kakayanin pa ng mga katyupiran na mamasada o hindi na. Oo. Sir, naman po talaga pupuntahan natin eh. Sir Boy, sa madaling salita, hindi rin po kayo masaya na inuutay, parang hulug-hulugan, utay-utay, etong pagtaas ng presyo po ng produktong petrolyo? Sa akin po, sa panig ko po bilang National President ng ALDOP, hindi po ako masaya ron. Ganon din naman po yun eh. Ma'am dahil kasi utay-utay natin, itong linggo to tataas, tapos susunod na linggo tataas na naman, di po ba? Sir Dapat Boy, one time na lang para malaman natin kung gano'n talaga itataas. Sir Boy, pisong dagdag pasahe o subsidy? Kung ako po tatanungin nyo, sa pisong dagdag ng pamasahe na lang po kami dahil yan po, pag nadagdagan hanggat hindi po bumababa yung diesel, ay hindi po hindi po tuloy-tuloy po yan. Kasi kung makakatingnan nyo, Ma'am Lourdes, kung makapagsakay ka ng 300 na katao, 300 pesos yung dagdag mo. Yung nawala sa'yo, mapupunan mo nun. Pero ito pong fuel subsidy, palagay natin 10,000 po. Ilang araw lang yan. Pagkatapos sa ilang araw, wala na. Okay. Wala pa ho bang abiso sa inyo kung kailan po pwedeng maningil ng pisong dagdag pasahe? Actually po, parang sinabi po, naririnig ko po sa balita, parang ayaw po yatang ibigay yung pinigil data na po ng DOTR, yung pagbibigay ng piso. Ang sinasabi, may fuel subsidy po. Sana pag-aralan po nilang mabuti yan. Sana nga po ibigay yung piso, ibigay pa rin yung fuel subsidy para po talagang maibsan yung paghihirap. Kasi matagal na po kami naghirap eh. Dahil unang-una yung pong 2 pisong itinaas nila, hindi pa po na ibibigay sa amin yun na pagtaas ng pamasahe. Yung pong 2 pisong itinaas ng diesel, wala pa po kami nakukuha doon eh. Matagal na po kami nagtitiis, nagtsatsaga po kami. Kasi may nauna pong abiso na magtataas sana ng piso starting this week, no? So ano bang nangyari? Yun nga po yung doon nasisiyan nga sana po kami doon dahil nakipag-unayan po kami sa LTFRB na sinasabi ibibigay po yung piso namin. Alam mo yung ipinel po namin yan last 3 years pa po yan, Ma'am Lourdes. At yun po, hiningi po namin yung provisionary increase lang. Dahil yung provisionary increase, kung magbababa po ang diesel, pwede namin automatic ibabari ng pamasahe namin. Kaya po yung hiningi namin. Hindi pa po yung permanent na pamasahe talaga yan eh. Kaya lang po, kalungkot nga po, biglang akala po namin ibibigay na, pero bigla pong may sinabi na naman na hindi na nga po daw ibibigay dahil fuel subsidy na lang. Okay. So, sa madaling salita, kahit po ubos na yung subsidiya po ninyo, wala pong mangyayaring dagdag singil sa pasahe kasi wala silang go signal doon. Parang ganun po yung yun nga po inaantay namin pero wala pa pong abiso eh.
Sabi nga po, sinasabi nga po, hindi raw ibibigay. Ewan ko gaano po katotoo yun. Sir Boy, Kaya napakahirap po yung kalalagayan Oo. ng mga namin ngayon, ng mga tsuper. Alam po, naintindihan ko naman po, no? Dahil para po ito sa lahat, no? Parang ang nangyayari po kasi domino effect natin itong pag sinabing tumaas, hindi pa po tumataas, marami nang ang tumaas eh. Yun po yung nangyayari sa ngayon. Sir Boy, maraming Siguro- salamat ha. May additional kayo, sir. Go ahead, sir. Siguro po, pag-aralan na rin ng gobyerno itong excise tax natin, no? Itong excise tax, malaking tulong sana po ito na kung matatanggal po ito. Pero sinasabi nila, may ibang pinagkakagastusan po ito. Bilyon-bilyon po ang kita nito. Kaya nga po sana, pag-aralan na rin ng gobyerno at hinihiling, sana po, no, nanawagan ako sa gobyerno, tulungan nyo naman po ang transport sector. Hirap na po kami, Ma'am Lourdes. Pero Sir Boy, katatapos lang ng eleksyon. Hindi ba Kaya nga ginamit po, ng mga miyembro nyo ang kanilang kalayaang bumoto? Yun nga po, sana nga po yung mga member namin magising na po sa katotohanan. Yung mga nangako ba sa inyo? Dapat nga yung Naku mga po. nangako, sir, na kandidato, Ma'am, puntahan may na. kasabihan po tayo dyan, ma'am. Pinangakuan ka na nga, tutuparin ko pa ba? Sir Boy, maraming salamat sa iyo. Dinadaan niyo lang sa saya pero alam ko ang bigat na inyong nararamdaman. Salamat sir, mabuhay kayo. Maraming salamat din po, Ma'am Lourdes, at mabuhay din po kayo. God bless po. DZXL.